yung mga advantages at disadvantages dito sa Italy kung ikaw ay magtatrabaho na naka-stay in or naka-stay out. Hello guys and welcome back to my YouTube channel, and for today's video is pag-uusapan natin kung ano ba yung mas maganda pag dito ka sa Italy nagtatrabaho. Mas maganda ba na ikaw ay mag-stay in or mas maganda ba na ikaw ay mag-stay out? And guys, before anything else, gusto ko pong magpasalamat sa mga nag-like, share at nag-comment sa aking previous vlog. Maraming salamat, and I hope na nakabigay ako sa inyo ng konting information at nakatulong kahit papaano. At guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, is mag-subscribe na kayo guys, dahil 76% na nanonood ng aking mga videos ay hindi pa nakasubscribe. So guys, mag-subscribe na kayo at maraming salamat. So at iyon na nga guys, kung dito nagtatrabaho sa Italy, ano bang yung mas maganda, mag-stay in or mag-stay out? And guys, applicable lamang ito sa uri ng trabaho ng pagiging babysitter, pagiging domestic, pagiging caregiver. At may mga kaso na may mga restaurante na pabahay din sila ng kanilang mga employer. And guys, first things first, ang pagiging stay-in. So, ibig sabihin nun is pabahay ka ng iyong employer or amo. Guys, for me, isang malaking advantage na yon sa isang nagtatrabaho dito sa Italy kung ikaw ay stay-in or pabahay ng iyong employer, kasi guys, malaking tipid na yon. Like, for example, kasi nga naka-stay in ka, libre na yung bahay mo. Libre yung babayarang mong bills, wala kang binabayarang gas, tubig, electric, internet, etc. At maliban doon, hindi ka nabibili ng iyong pagkain kasi yung pagkain mo is sagot na din ng iyong employer. So yun yung maganda pag ikaw ay naka-stay in. At maliban doon guys, of course, hindi ka na gagastos ng pamasahe sa busman, sa metro or tram. So, dahil ikaw ay pa-stay-in, ibig sabihin nun, doon ka na nakatira. At of course, wala kang gastos. So, yung mga gagastusin mo sa rent, sa bills, sa pamasahe is, savings mo na yun guys. So, yun yung malaking advantage pag ikaw ay naka-stay-in. Ang disadvantages lang naman guys ng naka-stay-in, of course, hindi ka makakahanap ng part-time jobs, ng extra jobs. Kasi nga, doon ka na mismo magtatrabaho halos sa isang araw doon sa bahay ng iyong employer. At maliban pa doon is may time na halimbawa kailangan nila at naka-break ka at dahil nandyan ka, tatawagin ka nila para tumulong, ganyan. But guys, pag naka-stay in ka, hindi naman yan buong araw ka magtatrabaho. Depende kasi yan sa iyong kontrata. Kasi merong mga kontrata na may 8 hours, merong 9, may 10. So depende na yan sa pag-uusap mo ng iyong employer kung magpipirmahan kayo ng kontrata. At maliban doon guys, pag ikaw pala ay naka-stay in dito, is obligado ang employer na magbigay ng 2 hours break every day yon. So araw-araw, depende nga sa inyong kontrata. So halimbawa, pag tatrabaho ka from 9 to 9, 10, 11, 12 hanggang alauna, ganyan. So pag patak ng alauna, so meron kang break na 2 hours. So after 2 hours, doon na naman mag-resume yung the rest of your time. Ganyan. So, di ba, maganda na yon. At maliban doon, guys, sa 2 hours na break every day, meron pa ding 1.5 day na day off every week. So, yun na, di ba, maganda na yon. So, yung ibang kababayan natin dito, nag-off sila ng Thursday afternoon at yung whole day is kukunin nila Sunday. Meron namang iba na kukunin nila yung off Saturday afternoon hanggang Sunday na whole day. So, at least dire-diretso yung break nila or day off, I mean. So, yun yung kinaganda pag ikaw ay stay-in. Hindi ka naman lugi kasi nga meron kang break na 2 hours every day. Meron ka ding day off na 1.5 day every week. At yun nga guys, malaking advantage talaga pag ikaw ay naka-stay-in kasi nga buong-buo mo mauuwi ang iyong sahod, wala kang gagastusin. So, applicable din naman ito sa mga restaurante o restaurants kasi meron ako mga kakilala guys na sa restaurant sila nagtatrabaho at yun nga, buong-buo din nila nakukuha yung mga sahod nila kasi nga pabahay din sila ng kanilang mga employer at yun nga, dahil sa restaurante sila, libre din ang kanilang pagkain. So, yun talaga guys ang advantage
or mga advantages dito pag ikaw ay naka-stay-in kasi minus gastos at makukuha or masisave mo ng buong buo ang iyong sahod, but depende na din yun sa uri ng iyong gastos, di ba? So pwede din naman yun na may mga nagpapabahay sa kanilang mga trabahador or employee na may sariling kusina. So kung ayaw mo kumain ng pagkain Italiano na libre na, pwede ka din naman bumili sa labas ng gusto mo kainin at magluto. Ganyan guys. So yan yung masasabi ko na mas malaki ang advantage talaga dito pag ikaw ay naka-stay in kasi nga malaki talaga ang iyong matitipid. At of course, malaki ang iyong maiipon. At guys, sa pagiging stay out naman, so for me, mas marami talagang disadvantages ang pagiging stay out compared sa advantages. Kasi nga, stay out, ibig sabihin hindi ka pabahay ng iyong employer. So, yun yung isa sa pinakamalaking disadvantages. Kasi nga, of course, ikaw yung magbabayad ng bahay mo, ng rent, at nakadepende din naman yun sa uri ng kukunin mo. Kung ikaw ba ay mag-rent ng buong kwarto, o ng buong bahay, or magkikibid space ka lang, ganyan. Kung gusto mo talaga magtipid at kung mag-isa ka lang, mas maganda na mag-bid space ka. But maliban doon guys sa rent, kung ikaw may naka-bid space, naka-rent ng room, naka-rent ng bahay, of course, meron ka din namang bills na mga babayaran. Of course, nandiyan yung bills mo sa tubig, sa gas, sa electric, internet, etc. At maliban doon sa rent, sa bills, of course, dahil nasa labas ka, bibili ka din ng iyong pagkain. So, dagdag or bawas din naman yun sa iyong sasahurin. At maliban doon, dahil ikaw ay naka-stay out at nasa labas ang iyong trabaho, kailangan mo din gumastos sa transportasyon. So, isang malaking gastos din na naman yun. At yun nga, dahil ikaw ay nasa labas, of course, maraming tentasyon. May mga fast food, etc. ganyan. So, hindi talaga maiwasan na hindi ka gagastos. So, yun talaga guys, ang malaking disadvantages pag ikaw ay naka-stay out dahil halos siguro 60 or to 70% of your salary is mapupunta lang talaga sa iyong mga expenses. So yun talaga guys ang mahirap pag ikaw ay naka-stay out. At ang advantage naman ng pagiging stay out guys, of course makakahanap ka ng maraming part-time jobs. So yun yung isa sa pinakamalaking advantage pag ikaw ay naka-stay out dahil makakahanap ka ng part-time jobs. By force guys, kung ikaw ay naka-stay out, need mo talagang maghanap ng part-time jobs para ma-coop up mo yung mga rent, mga bills, ganyan. Dahil kung aasa ka lamang sa iyong salary na at least 70 or 60 to 70% of your salary will go to your expenses, so wala ka talaga maiipon kung hindi ka magpa-part-time. So yun yung advantage kung ikaw ay naka-stay out is makakahanap ka ng maraming part-time at of course hawak mo ang iyong break or yung day off mo. Usually makakademand ka na halimbawa, ayaw mo magtrabaho ng Sabado at Linggo, kukunin mo yon. So, pwede din naman yon. Doon ka lang maghahanap ng trabaho from Monday to Friday. So, kung gusto mo naman lumaki ang iyong kita, edi magtrabaho ka ng Sabado. At kung gusto mo rin, magtrabaho ka din ng Linggo. So, yun talaga guys, ang advantages pag ikaw ay naka-stay out is makakahanap ka ng extra jobs to earn more money. So, sa totoo lang, marami din naman talagang mga naka-stay out dito na medyo malaki din naman yung sahod. Pero, ang downside nga lang, yun nga, kailangan mo talagang magtrabaho ng mahabang oras. Kasi nga, kung hindi ka maghanap ng extra jobs, yung kikitain mo is tamang-tama lang talaga pambayad sa iyong mga expenses. So, yun yung mga advantages at disadvantages dito sa Italy kung ikaw ay magtatrabaho na naka-stay in or naka-stay out. So guys, kung gusto mo talaga makaipon ng malaki, edi mag-stay in ka. So kung gusto mo ng parang mahabang oras na libre ka, edi mag-stay out ka. But yun nga, kailangan mong timbangin kasi nga marami siyang advantages at disadvantages din. So ito nga rin, kung gusto mong magkaroon ng malaking ipon, edi mag-stay in ka. Kung gusto mo ng chill-chill na buhay, edi mag-stay out ka. So at the end of the day guys, the decision is yours. So what do you think? Ano yung mas maganda dito sa Italy? Mag-stay in ba or mag-stay out? Guys, dito na magtatapos yung video ko na to and I hope na nakabigay ako sa inyo ng konting informasyon at kung nagustuhan nyo guys yung aking video is i-like
at i-share nyo na din yan. At kung meron kayong komento, katanungan about sa video ko na to, is i-comment nyo na yan sa baba at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel is mag-subscribe na kayo guys. At i-hit nyo na din yung notification bell para lagi kayong updated pag meron akong bagong YouTube videos. So hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa susunod. Ciao! And guys, thank you for watching. So please don't forget to subscribe, like, share, and comment down.